Dad, testing. Dad, 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 dad. Sa messenger mo tawagan Roxanne kasi yung speaker niyan, di ba? Sira-sira. O yung walang audio. Ayusin niyo yung microphone niyo, wala kayong microphone. Kayo yung walang audio. Kasi nga, namatay nga eh. O, Kagal. ayan. Narinig niyo ako? O, Okay. Malinaw ba? Malaka? sinend ko sa email niyo yung ano. Ikaw mag-share screen? Sinend ko sa email niyo yung dapat i-share screen. Yung tanong ba daw nasa email ba daw? Sabi sa email yung share screen. Yung Sinend ko sa email niyo yung i-share screen kasi nagkakaproblema dito. Hindi activated yung pinairam na laptop ni ate na ano. Nasa email yun daw, kayo daw mag-share screen. Eh. Titingnan ko yung himsong kung ano. Kasi yung nga, mahinang dating na Roxanne. Max na yan. Oh. Teka lang. Romeo, nasa email mo daw kasi kayo... ito na nga, mami. Paulit-ulit. O, Kayo tinitignan ko. sumigaw. Ano ba Dami naman? makakarinig nito. Kahit walang ibang tamay nakakarinig nito, di ba? Hindi mo ma-share screen? Ito dad, ginagawa ng paraan. Pero tingnan nyo dyan ngayon kasi yung O, meron. tinitignan ko ngayon. Nagdo-loading pa. Hindi na naman nag-charge ko yung ano natin. Oo, G, oo. Wala naman na bago. Yun din lang din naman. Yun. May sinend ako sa'yo dad ngayon lang. Ito na nga. Pinopen ko na. Ayan o. Anong walang nabago? Di ba yung una, yung title, sunod yung kay na-add, Adam Eve. Dad, yung ngayon, yung PowerPoint ngayon, yung himsong, isi-share screen. Ngayon ko sinend, hindi yung kahapon. Ibang link yung napita mo. Gabalalay nga kay dad. Yun na nga yung Ngayon. in-open ko eh. Line daw. Kahapon ko pa pala sinandyan, di nyo pala inintindi, minadali nyo pa ako. Advertising na to. Singit na singit. Sige, sige. Yan na naman siya. Yun na nga yun, no, yung download, in-open ko. Punta nga dito. Email ba yan? Yun na yung galing sa, pinilik ko na eh. Okay, tamo. Ito. O, di ba? Di ba? Romeo, ano din to talaga eh. O, kulit yan. Bilisan mo, kumain dyan para mag-alalay ka. Tumabikan ka niya. Bilisan mo.
Dali nga, yun nga yung hindi binago natin, hindi nga yan ang gagawin. Cheng, No. yung, Dad, yung hymn yung, song lang, Dad, yung sinasabi ko, nakikinig ba kayo sa akin? yung song, Hymn song. So kung lang yung ano ni present natin, hindi yung ginawa ni Huwag Rin. niyo yung i-present yan. Oh, Gab, ikaw na lang, Gab, mag-present, Gab. Tapos ilipat mo dun sa ipe-present ni Dad pag siya na. Paano mo na set mo ano? Tinanong ko malakas ba? Yung prayer, hymn song, pati yung daily mana. Pray. Okay na, Gab? Hindi ko na din mana. Wait lang. Roaming. Pag hindi, maite-testing ako dito. Launch your business to new heights. WorkOnPro's freelance talent pool provides the expertise and resources you need to succeed. Nang umaga po. Hello, Brad. Ay, kumusta kayo? Okay lang po. Nasa bahay ka? Wala po, nasa Pasay po kami ni ate. naririnig Ah. niyo ako, sound check. Narinig. Dad, eto, Dad, mag-share, i-share screen ko. Gabriel, check mo nga kung ano, kung makikita. Ah, yan, Gabriel. Nakikita yung share screen, Gab? Oh. Ano ba itong schedule? Opo. Kita. Ayun, sige po. Kami na lang mag-share screen, Gab. Ano lang, alalay ka lang dyan pag naputol. Sige. Ay, hindi ka na uwi ng weekend, Rox. Hindi ka nga narinig. Hindi po. Pati si Reg. Opo, may pinunta po kami. Buti may ano ka dyan, may accommodation ano. Andito po kami sa sa isang unit ng boss ko. Ah. Si Tita Mila, nasaan ba ngayon? Nasa Bisaya? Nako po, hindi ko po alam kasi last time po nasa sa din, Dad, Antique, tapos sumunod po Cebu naman. Oo nga, kasi Iloilo. nakikita sa post eh. Sa ba talagang parang bakasyon grande, ano? Ano ba Oh. yung business? O bakasyon? Ng mga pamangkin ay ng mga apo po kay Mami Nene. Sa ano Ah. muna nagpunta, Brad? Nagpunta siya Ha? sa Iloilo, tapos sa Cebu, Diba? tapos Buena Vista yung Isa po. pinuntahan niya yung kapatid, yung step brother ko sa Iloilo. Oo. Tapos Oo. tapos nagpunta sila sa Aklan pala, sa Aklan. Tapos nagpunta naman siya sa Cebu kasi nandoon yung kapatid ko nagsama-sama sila. Nag-island hopping siya, ha? Tapos ngayon malamang nasa Buena Vista na siya doon sa Leyte. Walang signal. Wala rin ibig kasi sabihin signal eh, doon. ano, ibig sabihin ano yun, pasya lang o may nilalakad na mga importante, gano'n. Hindi parang bakasyon lang din. Nagkalat ang kamag-anak niyo dyan sa Bisaya, ano? Oo, Oh, maganda nga marami kang mag-anak sa na Visayas nagmamahal. at Mindanao. Hanggang malakas pa eh. Sabi nila pumunta ka sa gusto mo puntahan, sabi. Yun nga, hinayaan na lang din namin si nanay kasi gusto niya talaga dun sana sa Buena Vista mag-stay talaga. Kaya lang, siyempre Kasi malayo din sa amin. Kaya lang din, gusto niya talaga doon daw kasi tahimik daw.
Oo. relaxing ano. Tahimik naman talaga pag medyo malayo sa syudad eh. Oo. Oo. Sa Pag kaya matatanda ako kasi, pag kaya ako para Oo. na rin natamad manatili doon sa Imus kasi sa talagang Oo. ano eh, sanay na rin ako dito sa probinsya. Yun nga ang gusto niya nga kasi sabi niya wala daw ano, tahimik tapos titingin lang siya sa dagat pag ano, tapos nandun lang siya sa chart natin doon. Tsaka Ah, masarap malapit doon, malapit doon. Oo. daw English. Doon kanila ano, brother Gio, yun yung inaanuhan nila. Oo. Yun. Ganda no. Isa lang. Saka hindi pala siya talaga maninibagot. Talagang may kamag-anak, may mga kapatid. Oo. Halos Mm. kasi nandoon lahat halos yung mga kapatid niya kasi ilan doon talaga din nag-aano nagpupunta rin. Marami ka rin kapatid doon. Hindi, ano ibig sabihin kapatiran o kapatid? Wala. Yung mismong kapamilya mo. Marami din. Hindi po, yung half brother ko lang doon lang sa ano, sa may sa Aklan. Mga tiyahin niya po yung nandun. Saklan yun, Saklan. Oo. Medyo ano yun, ibang side ng Bisaya, ang Aklan. Ang Aklan Oo. sa may Panay, di ba? Sa Panay. Oo. Yun doon yung sa, yung sa Buena Vista, sa Samar yun, bandang ano yun eh. Leyte. Bandang parang Pacific side yun eh. Oo. Pero Oo. doon sa Leyte, nandiyan dyan naman lahat halos ng clan ng mother ko. Tsaka Oo. tsaka nung lolo ko sa Leyte. Oo. Kaya lang sa Visayas naghati-hati, merong sa Cebu, may sa Mindanao, may sa Leyte. Oo. Dad, walang email, Sister Linda. Ano magsimula na tayo? Sige, brother. Sige po. Wala ba daw email si Sister Linda? Tingnan mo. 9:33 na eh. Pag wala si Sister Linda, magtagalog na lang tayo. Tingnan mo kung wala daw email si Sister Linda. Kayo po. Kasi naka-record po tayo eh. Di ba Sing nagpalit na ng email si Sister Linda, wala naman din advice oh. Chinek nyo kung nare-receive niya yung email ninyo nasa meeting. Kausap ko pa po yun last week. Sa email. Antayin natin ng konti. Walang advice eh oh. Gusto Sige. nyo hintayin natin, Brother Well. 3 minutes. Opo. Gusto nyo hintayin natin konti si Sister Linda? Ay sige, kung ano, kung Right 9:40. Aha. Baka na-late lang yung COVID. Baka na late lang. Baka nahirapan sa computer. Update lang yung Zoom. Teacher, mo. ang ano, may bago, yung trabaho mo, bago na ngayon. Opo. Buti Pareho pa rin po ng ginagawa ko dati, pero iba lang po yung boss ko. Dati naming ahente. ibang company na, kampanya. Ano po, freelance agent siya. Dati po sa Senior Director of Sales po ako. At least hindi ka na nanibago sa nature ng trabaho kasi yun din eh, no, ang linya. Opo, pero baka po mabago by the end of this year kasi na parang ano, gusto sa cloud din niya yung fashion, gusto niya mag-studio. Mga picture po ba? Tinitingnan ko yung mana. Mga ano, Opo. mga picture ng mga modelo, ganun. Opo, kasi yun po yung pinag-aralan niya eh. Parang gusto niya i-pursue, parang nag-iipon lang siya dito sa real Pag estate. studio, tao ang pipicturean niya, ganyan. Opo, yung mga may event, yung mga ikakasal, yung magbe-birthday. Oo. Alam mo, napakaano niya, yung demand ngayon. Oo nga po eh. Kaya Alam mo kami, nag-uusap nga kami dito na kahit kanina lang. Kasi kami, ano, may mga, yung pang mga event din, pero parang gamit sa mga catering naman, pang mga okasyon, ganyan. Kasi yung mga nagpapaupa kami dito ng upuan eh. Gusto rin namin sa mga event magpamasok ng konting puhunan. Yung bang hihiram ng mga gamit, pagkasal, mesa, upuan, mantel. Kaya nag-uunti-unti kami, ganyan. Maganda Brad, in demand po. Hands-on lang talaga.
Oo, tapos yung anak ko, parang gusto yung picture din, pag picture, yung mga photo booth, ganyan. Sabi ko, punta banda ron tayo. Mhm. Tayo sana'y makapag-invest dyan. Eh, unti-unti na nga namin. Wala naman siyang Tal lang talaga siya kaaralin po. Magandang business na yun, brother. Oo, tama. Kasi hindi naman po nag-expire yan eh. Ay, oo, laging yan. Laging nangyayari. Kahit may camera na yung cellphone eh, gusto pa rin ng tao. Oo, iba kasi yung special na eh. Papanaginipan ko pa naman si Nakuha. Sister Linda. Naiisip ko, sabi ko yung Ayun po, kaya niya talaga maaralin ko din sa po siya bahay. by mga June, Hindi July, mangyari sa kanya yun. i-enroll pata ako ng boss. Bakit na wala man lang siyang kasama sa bahay. Sinong pag-aaralin mo? I mean ako po, Ay, pag-aaralin po ako ng boss ko. maganda yun, maganda. Mula po At yung, meron kayong suporta na opo, sana nga po matuloy. Mm. Tinik mo, Seng din, kung may email din sa'yo. Wala. Check ko lang dad, wala. Wala din sa aking email eh. Oh. Mhm. Eh wala pa namang wala pa Lagi ko pa naman napaginipan si Sister Linda. Ano ba Ay. itsura ni Sister Linda? Kasi Ah. bihira kasi siya Brad mag Video. sa screen. Medyo Oo nga. parang malaking babae din siya. Chubby, ganon. Hindi parang si nanay, parang ganun. Parang big frame, ganon. Oo. Siya lang pa naman mag-isa lang sa bahay niya. Wala man lang siyang katulong o ano. Tinanong ko siya dati kung meron siyang kasama sa bahay niya o ano. Kasi nga medyo nag-aalala rin ako lagi. Itong huli, lagi ko pa siyang napaginipan. Sabi ko, siya lang mag-isa sa bahay nila. Kawawa naman na. Sabi niya ang lagi niya lang sinasabi with the Lord, hindi daw siya pababayaan. Ganun. Siyempre, di ba mahirap mamuhay ng matanda na ikaw lang mag-isa sa bahay mo? Ay, sa ibang bansa pa naman hindi katulad dito sa atin na magkakatabi kayo ng Oo. mga kamag-anak o kahit hindi mo kamag-anak, may kapitbahay ka na pwedeng Isip ka. nakikita ka. Oo. Ganun sa atin. drive pa siya. Sa ibang bansa, Minsan daw sinisilip lang daw siya ng mga kaibigan niya. Kaya lang malalayo nga. Siyempre, di ba, buti kung lagi namang masisilip din, no? pero may anak siya, di ba? Hindi ko kasi Brad natatanong yung Tapos personal niya eh. Wala siyang anak. May kapatid lang siya nag-iisa pero malayo sa kanya. Ganun. Pambihira yun, Hindi siya ng anak. Hindi siya talagang, babaeng balo na sabi sa Biblia, ika nga, Mm. na walang kasama sa bahay. Pero siguro, meron siyang pension sa gobyerno, kumbaga, ganyan. Kaya nakakatulong sa kanyang pangangailangan. Siguro. Oo. Yung mga benefits mula sa ibang bansa, may ganyang Oh, pati din yata yung namatay sa asawa niya, meron siyang nakuha din siguro yung namatay asawa. Oo. Kaya yung ipag ko sa Amerika, nakapag-asawa ng yung dating retired na sundalo, ipag nabalo, nakapag-asawa ng pensyonadong militar, nung hayahay siya ngayon, mamatay yung kanyang hayahay siya ngayon. Ano yung Brother Will, kapatid nyo? Hipag ko, yung asawa niya kapatid ko, nung bago nakapag-asawa lang retirado sundalo. Oo. Ang layo ng pagitan nila, basta baka may 30 anyos ang pagitan, may 80 na yung retirado. Ewan ko kung buhay pa ngayon. Sabi ko, nako, biglang biglang laki ng bahay niya, biglang sarap buhay sa Amerika. Sabi ko, hayahay ka ngayon. Oo. Ibig sabihin, kung mabalo man siya, malaki iiwan sa kanya. Nung retirado. Ganun sa ibang bansa, talagang Yung isang kasister natin, alam ko, ganyan din yung nagkapag-asawa ng Sister Elmar. Ewan ko kung kilala mo na yun. hindi pa, taga ibang bansa.
doon tapos namatay, nabalo siya. Tapos nakag-asawa uli ngayon. Kaya siguro si Tilda baka may ano yun, may benefits support na Oo. galing sa gobyerno. Kaya kahit nasa bahay siya, bagay yun naman talaga kailangan ng ano gobyerno ibigay sa Kaya mga lang nga, di ba, siyempre, mag-aalala ka, siya lang mag-isa Oo, sa bahay niya. hindi may mawawala yung gano'n na dapat bukod sa financial na suporta, meron kang kasama lagi dapat. Oo. Talagang, sanay talaga silang maging liberated, no? Ayo, si bagay, iba kasi ang kultura sa ibang bansa yung merong Oo. ganoong ano sila, sanay na kahit nag-iisa na sa bahay, nakukontento na, mas tahimik sila. Wala pa rin siya. Yan ang plano natin. Sana Eh, natin kahit ano, yung siya sige, dumating. Brad. Oo. Medyo, baka, di natin alam kung nagka-problema internet niya o ano ba. Sige, sige. Okay, di magandang umaga sa inyo mga kapatid. Tayo ay nasa oras na, lampas na para pag-aaral ang ating grupo. At sa pag-uumpisa, ating awitin ang inihandang awit. Okay, tayo manalangin sa inyo, banal na luklukan. Papakumbaba kami lumalapit sa inyo, aming Ama sa Langit, aming Diyos na sinasamba sa Espiritu Katotohanan ang pangalan ng Yehova. Payan kami sa aming pag-aaral, sa aming pagpupulong bilang maliit na grupo, upang makinabang at sumagana sa mabubuting gawa. Bigay sa amin ng karulugan para harapin ang mga mahihirap na kalagayan. Higit sa lahat, maging makabuluhan ng buhay, hindi para sa ayon sa aming sariling kagustuhan lamang, kundi higit paano namin
makakalugod sa inyong paningin. Ang banal na espiritu ay gumabay sa amin upang maging masigla at sa higit na kaunawaan ng mahalagang banal na pagtitipon ito. Hindi lang kami, hindi ang mga minamahal naming kapatid. Sana po ay pinakinabangan, nahalagahan ang ganitong mga pagtitipon. Gayun din po, patuloy ang pasalamat namin sa saganang kabutihang loob sa araw-araw na ibinibigay niyo sa amin. Hindi lang sa kagustuhan namin, kundi sa higit na pangangailangan na ibinibigay niyo sa amin. Kami hindi niyo pinapabayaan. Patawad Ama sa aming pagkukulang. Lahat ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Sa ating unang pagpulong sa araw na ito, hango ito sa Pilipos 4:19. Sabi, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Okay. Tagalog sabi ay, "At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Okay, di ating subaybayan ang pagbasa ng komento ni Sister Jelay. If you have no burning zeal, preach the good tidings of great joy. Pray faithfully and persistently for it, and strive for it, and you will soon have it. If you have a zeal and love for the gospel, and lack of ability to present it, pray for the ability while you make full use of what you have. If you have the zeal and ability and lack an opportunity, take it to the Lord in prayer as soon as you can, telling Him that you are faithfully using all the opportunities you have. Then watch for more opportunities without slacking your hand to use the very humblest and smallest within your reach. Okay, salamat. Okay, pwede tayo magbigay ng komento kung meron tayo na ihanda sa isang magandang tagubilin ito ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Pilipos. Kapaki-pakinabang sa atin sa ngayon. Ano yung pwede nating masabi rito? Kasi ito'y mahalagang nasabi ni Pablo sa Pilipos kasi merong tawag doon yung isang tao na nanlulumo na gusto nila na pinayuhan niya ang mga Kristiyano sa Pilipos para aliwin yung taong yun, para pasiglahin. Yan. Brother? Paano tayo nakikinabang dito? Minsan may mga kailangan natin sa buhay na minsan hindi natin nakikita yung na nakakamit natin, di ba mga kapatid? Hindi natin nakikita. Isa naman, kahit ito'y kalooban ng Diyos, nawawalan tayo ng sigla para isakatuparan ito. Kahit na gaano yung ating kakayahan, gaano man ang ating alam, di ba? Brother? Sister, sinong itaas? Sister Roxanne? Yes. Ikaw? Di ko po mataas kasi naka-screen share. Sige, sige. Ano nyo na lang, sabihin na lang kung gusto mong komento. Po, yung "May God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus."
parang yung sa akin po, magtatagalog na po tayo, no? Sige po. Yung sa akin po, nakikita ko po siya na kasi parang naka-emphasize po dito all your need. Pero pagdating po sa komento, ayun na yung pagpapakalat ng salita ng Diyos. Yung, yung dapat ipinagdadasal, tinihingi sa Kanya. Parang pinapakita po dito na yung kailangan natin, yung parang critical na kailangan natin yung salita ng Diyos, yung paggabay niya sa atin kasi parang napapakita po ditong kailangang ipakalat eh. Pero kasi nga, ayun nga, by rightly dividing the word of truth, ayun po yung para sa atin. Pero kasi minsan ginagamit po to ng yung versikulo na to ng ibang tao na ina-apply nila sa mga material na bagay. Pero ang nakalagay po dito, kasi yung iba yung pangangailangan po ng mga nasa household of faith kaysa sa, syempre, yung mga hindi po masyado nakakalam sa salita ng Diyos. Kaya, yun po, ang ganda na nakikita natin, masyado po tayong privilege, no? Na yung nakikita natin na pangangailangan natin ay hindi yung mga material na bagay, kundi po yung salita ng Diyos. Over. Okay, well, tama yun. Napalitan mo rin yung punto doon. Kaya yung pangangailangan doon ay bagamat ito pwede nating sa malawak na paraan sa material, pero yung tinutumbok dito ni Apostol Pablo ay yung pangangailangan para itaguyod yung salita o kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, hindi madali yun. Pero kailangan yun. Yung kailangan natin para lalong pag-ibayuhin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, taguyod. Partikular sinabi dito, yung ibahagi ito sa iba. Hindi ito madali. Kahit na, gaya ng sabi ko, karaming alam natin, gaano man na tayo tagaling, di ba? Pero hindi laging nagiging masigla ang isa para gawin ito. Kaya dito, ang pagkatulad ng sabi ni Pastor Pablo ay kailangan natin yung papel, yung na bibigay yung papel ng Diyos para punan yung ating pangangailangan. Diba? Sa ikaluluwa natin ng Panginoong Yesus. May komento pa kayo bukod doon? Sister Lisa, Brother Will. Okay, Sister Lisa. Okay, patid. Okay, good morning. Ano nga po, di ba sabi ito, kung ikaw ay walang marugdog, nasipag sa Lapit po kayo sa mic. Lumapit ko lang doon. dapat pala talaga yung lalong-lalo na pagdating sa espiritual na mga bagay, dapat yung may pagsisikap at saka marugdog talaga yung yung dapat gagawin natin. Hindi yung lang ba, yung parang may doubt. Kasi somehow lalong-lalo na pag dumaan ka sa mga panahon na yung parang sinusubok ka ba? Kailangan talaga yung matatag yung pananampalataya mo na hindi man sagutin ngayon, sooner or later, alam natin na talagang on His will, in His due time, ipagkakaloob sa atin. Yun. And maganda nga yung sinabi dito sa Philippians 4:19 na God shall supply all your needs. Siguro naman, more on spiritual, lalo na sa atin mga Christian. So, yun, magandang din yan, magandang teksto na lagi nating isa buhay, araw o gabi sa atin. Lalong-lalo na maraming hindi magandang pangyayari, balita-balita dyan, which is hindi na tayo talaga dapat mag-focus dyan kasi
ang ating goal is ano talaga, in His due time, wala nang kalungkutan, kamatayan, so all is harmonious. So, mag-pray tayong lahat na sana marating natin yon na naayon lang talaga sa kanyang kalooban. Thank you. Narinig ba? Salamat, Sister Lisa. Salamat po. Ito. Brother Well, Sister Romy. so yun nga, no, yung pagpapasaloob natin ng kalooban ng Diyos, yung paano natin to ina-apply sa pamumuhay natin, yung kanyang salita. So, yung minsan na maraming nangyayari sa buhay din natin na hindi natin nakikita yung mga ginagawa sa atin ng Diyos. Dahil parang akala natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin normal. Parang ganun lang, normal ano. Pero kung iisipin natin, yun nga, laging nandiyan ang Diyos na nagbibigay sa atin lahat ng mga pangangailangan natin. At yung pagiging kaligayahan, minsan hindi rin nare-realize natin na ito yung dapat nating maunawaan, na yung pagiging kontento, no? Kung ano yung meron tayo. Kasi minsan sa buhay natin, meron tayong goal na iniisip na hindi tungkol sa spiritual, pero yung maabot natin yung ganong kalagayan. Although gusto naman natin marating din yun, ano, pero yung kalagayan na pagiging kontento, nawawala yung pagiging happiness o yung kasiyahan natin. Dahil hindi natin naunawa na ito pa yung binibigay sa atin ng Diyos. Ito yung araw-araw na kailangan natin. Pero kapag tayo ay natutong maunawaan yun, magiging masaya tayo sa lahat ng maliliit na mga bagay sa bawat nangyayari sa buhay natin. Kasi nga, dahil nga sa mga nangyayari sa panahon ngayon, marami ng mga bagay na alam natin na ito ay hindi nating kagustuhan, at alam natin na talagang mangyayari ito. Pero dahil nga sa darating ang panahon na aalisin lahat ng Diyos yung mga kahirapan, lahat ng mga kalungkutan, lahat ng problema, kaguluhan, lahat yan, alam natin na yun yung mangyayari sa darating na panahon. Kaya yung magiging simpleng tao tayo bilang isang Kristiyano, yun yung dapat na maging ano natin sa ating sarili. Kasi hindi na nga ito yung panahon natin, nakapokus tayo doon sa darating na hinaharap. So yun lang, Brother Will, salamat po. Okay, tama ano. Kaya sa puntong ito, gaya ng sinabi ni Sister Roxa, tama ano, na yung dinidiin dito ni Apostol Pablo, hindi naman yung talaga pangunahin sa pangangailangang material yung pupunan dito na sinasabi ni Apostol Pablo, kundi yung pangangailangan para taguyod yung kalooban ng Diyos. Dahil minsan kasi kahit tayo ay alam natin malakas yung ating pananampalataya, pero nawawalan tayo ng sigla dahil para bang nahihirapan tayo na ibahagi ito sa iba, sabihin ito sa iba. O kung ginawa natin ito noon, baka wala namang tayong yung bang nakikinig, binabaliwala ang ating sinasabi. Parang nananahimik na lang tayo. Bagamat alam natin na katotohanan, alam natin na meron tayong mga taglay para sabihin ito sa iba. Pero para bang nag-uudyok yun para sa isa na mawala ng sigla na pag-ibayubin pa yung paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, yung kahalagahan ng panalangin, bati sa komento at tama naman yun, ay napakahalaga. Dahil kung
tayo mananalangin, pinapakita natin na humingi tayo ng gabay sa Diyos para yung ating pangangailangan ay patuloy na sumigla para itaguyod dito. Parang itong sinasabi dito na apoy, di ba? Apoy na yung parang nawala ng sigla, pero kaya hindi natin ginagawa, nawala ng spark, ganyan. Naalala ko yung sabi ni Jeremias, no, minsan na ang ating kalagayan nagiging kabaliktaran nung nararamdaman ni Jeremias. Sa Jeremias 29, Sister Belen, pakibasa nga. Kapitulo 20, talatang 20. Kapitulo 20. Brother Will, may komento yata si Sister Roxanne o si... Sige, mamaya natin mabasa. Sister Roxanne. Si Regine po. Rig pala, Rig. Akala ko si sister mo. Salamat po. Yung sa akin lang po, brother, is parang napakagandang pangako po ito ng Panginoon kasi parang reassuring po siya kasi minsan napapanghinaan po tayo kasi di natin nakukuha yung gusto natin. Pero yung gusto natin, hindi pala yun yung yung kailangan natin. Kasi ang kailangan natin yun nga po yung salita ng Diyos. Tapos, parang naalala ko rin po yung dun sa unang Pedro 5:7 po na nagsasabi na, yun nga po na He cares for us. Yun po. Salamat po. Okay, salamat, Sister Rig. Okay. Baka pabasa natin yung Jeremias 29. Okay, pabasa Sister Belen. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magkasalita, tama? Okay. At hindi na ako magkasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ng iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Yan. Yung punto dito, mga kapatid, si Jeremias, yung sigla niya para gawin yung kalooban ng Diyos ay kapag hindi niya ginawa, sabi dito para daw apoy, para pala itong apoy na nakukulong sa kanyang mga buto. Ibig sabihin, anumang bagay na nagiinit at pagkatapos hindi mo binawasan ito, tumitindi ang pressure, sabi ko, lalabas at lalabas yung init sa sabog. Parang ganun yung nadarama ni Jeremias sa paggawa ng kalooban ng Diyos na para itong napakainit. Kahit anong pigil niya na manahimik ay hindi mangyayari. Kundi lalabas at lalabas. Sabihin, sa anuman ang mangyari ay magsasalita siya tungkol sa mga gagawin ng Diyos sa hinaharap sa bayang ito. Minsan ganun ang isang napakasiglang Kristiyano. Hindi niya magawang manahimik para sabihin sa iba ang salita ng Diyos, mangaral ka, may makinig man o wala. Pero patuloy siyang binabahagi ito sa iba. Pero minsan nga, kabaligtaran nga, sabi ko nga kanina, merong mga lingkod ng Diyos na minsan kabaligtaran ang nangyayari, nawawala ng init sigla. Kaya dito pumapasok yung ating paglapit sa Diyos na hindi natin sa sarili lang mananalig, kundi hihingi natin ng tulungan. Kahit na sabihin natin tayo minsan, nadarama natin na kahit ako, sabihin ko, para bang nag-aatubilin na tayong ipagpatuloy ang kalooban ng Diyos. Pero alam nyo, kapag ang isa ay nananalangin, napakahalaga nito. Ibig sabihin, meron pa siyang espiritu ng Diyos na nasa taglay niya. At yung espiritu ng Diyos ay napapakita dahil siya ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kung siya ay patuloy na nanalangin, isama niya sa panalangin, paano natin itataguyod yung pangangailangan natin. Ay makinig man o wala, yung pangangailangan natin na pupunan tayo ng Diyos ng lakas para mangaral, ibahagi ito sa iba na gawin ang Diyos. Hindi tayo hinto. Kaya minsan, sabi kasi dito sa komento, tama yun, minsan may mga iba't ibang mga oportunidad at taglight natin para ibahagi. Gamitin natin yun para pag-ibayuhin sigla. Minsan, kahit ako, personal na karanasan ko, sa pamamagitan ng chat, nagsisend ako ng mga teksto
sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala. Minsan may pinuntahan ako kaibigan may isang linggo, sabi ko, mag tayo, mag Bible, sumama ka sa group Bible study. Yan, kahit pupuntahan kita. Sabi, oo naman daw, pwede niya. Kaya, ang punto rito, andun pa rin yung sigla. Ilang beses ko inilapit sa Diyos na Yehova na tulungan ako na kasama ang ibang kapatid na gawin ito. Kaya, kasi kung sa sarili lang natin, yung siglang iyon, patuloy na mawawala ng sigla kapag hindi natin ilalapit sa panalangin. Ano man ang maging resulta, ang mahalaga ay ginawa natin. At yun yung magagawa natin yung ganitong sigla dahil lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin para punan yung ating pangangailangan na itaguyod yung kanyang kalooban. Brother Will, Salamat. Brother Romy, may karagdagan ka? regarding doon sa nabanggit mo doon sa kung hanggat may pagkakataon na makabahagi tayo ng ating kaalaman sa salita ng Diyos o layunin ng Diyos. Yan yung isa sa paraan na dapat lagi nating nagagawa din kahit hanggat may pagkakataon kapag may kamag-anak natin, kaibigan natin o kasama natin sa trabaho. Pati rin yung minsan yung namimigay tayo ng pamphlets o ano. Pero talagang sa panahon na ito talaga makikita mo talaga yung bagamat naikinig sila, yung interest parang wala doon, ano? Kung unawa, kung aanuhin mo sila. Kasi siguro ito na talaga yung panahon na talagang ang hirap kung kumbaga sa yung sa mangingisda, yung namimingwit ka, mahirap makakuha talaga sa isang napakalawak na dagat o isang napakalaking ilog ng isang isda, no? Kasi nga yung interest na wala na pagtungkol sa salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Bagamat naikinig naman sila, hindi rin natin alam kung ano yung sa loobin nila o naniniwala ba sila o hindi. So, yun yung laging sitwasyon na nangyari. Pero tama yung binanggit mo hanggat may pagkakataon. Gawin lang natin yung may bahagi yun. Yun tama yung binanggit mo, ginagawa ko rin yun maski sa kasama ko sa trabaho. Minsan, may pasimpleng mga pasundot ka na parang ma-share man lang yung ano ba yung plano ng Diyos, bakit nangyayari yung mga kaguluhan, kahirapan, lahat. Yun na pati yung sino yung dapat na kilalanin natin Diyos, ganun. Yun din yung kaya lang talagang napakahirap talaga. Sabi nila napakahirap mamingwit sa isang malaking Yun lang, Brother Roel. Salamat. Kaya maganda yung introduction ng komento dito. Kung nawawalan ka ng burning seal, di ba? Sabihin, andun yung punto ng nagkomento, yung sumulat na alam niya na normal na nangyayari yun sa isang Kristiyano. Kaya hindi yun dapat magpalumo sa atin kasi gaya ng text of atin, andyan ng Diyos para yung basta na andun yun sa ating sarili, may pag-ibig tayo, may kakayahan tayo. Pupunan ng Diyos yung ating kailangan para yung burning seal, ay pangalan ng salita ng Diyos ay mangyari, maibigay niya sa atin yung lakas. Okay. Okay, Brother Roel. Okay. May last comment daw si Brother Red Gabriel. Sige Gab. Sige, maganda. Makamento ka. Sa lahat lang po ng bagay na binigay sa'yo ng Diyos, una muna, ipanalangin mo, magpasalamat ka at makontento kasi po, may napanood ako movie tungkol sa Diyos, yung sa mga Israelita, hindi sila nakokontento, nagdadasal sa pang may kailangan, pero kapag naman umalis na yung mga binigay sa kanila ng Diyos, tsaka lang sila mangailangan, di sila nakokontento. Para bang gumagawa pa sila ng ibang Diyos-Diyosan para lang naisip nila na makuha yung lahat ng bagay na kailangan nila. Hindi sila makontento sa bagay na binibigay ng Diyos. Ang dapat mo lang gawin kapag may binigay sa iyo yung Diyos na pangangailangan mo, magpasalamat ka at maging kontento ka. Yun lang po. Thank you. Tama. Salamat sa iyong komento. Sister Reg, mayroon kang karuktong? Roxanne po. Roxanne. Mabol. Ayun.
Ayun po, kadugtong lang po sa naging komento ni Brother Romeo na hindi po tayo dapat mapanghinaan ng loob kung walang interes yung pinamamagian natin ng salita. Kasi parang eto po ay ano, parang hindi lang parang sa atin pong mga Kristiyano sa sambayan ng Diyos itong tinuturo ng komento no na obligasyon po natin na ipakalat yung salita ng Diyos kahit sa maliliit na paraan. Tsaka ayun nga, yung mga nare-receive natin na mga material na bagay po. Parang ito dun sa verse 18. Sabi ng apostol, I've received full payment even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. So lahat po ng mga nare-receive natin, yung na-receive niyang bagay, mini-make sure niya na kalugod-lugod sa Diyos, nagagamit niya at inaalay sa pag-service sa Diyos. Kasi, ayun nga po, bilang mga nakakaalam ng salita ng Diyos, obligasyon natin, tapos di ko lang po maalala kung anong bersikulo yung light of this world. Tapos yung mga, ayun, yung hindi natin dapat, bilang ilaw, di natin dapat tinatago yun. Sinishare sa iba. Tapos, alam naman po natin sa panahon ngayon na hindi naman lahat kinalabit ng Diyos para malaman yung mga salita. Ang mahalaga ay napupunan, tama ba yung Tagalog po? Napupunan natin yung obligasyon natin na binigay na bilang nakakaalam ng salita ng Diyos na ipamahagi ito kahit sa pinakamaliit na paraan. As long as inaalay natin sa Diyos, hindi po yung pakitang tao lang. Kasi kagaya na ito ni Apostol na at the end, babanggitin talaga niya yung Diyos. Hindi po yung iniisip niya na inaalay sa kanya kasi magaling siyang magsalita or ganun. Lahat pa rin nasa Diyos pa rin po sa huli. Over. Salamat. Kaya katulad ni Apostol Pablo, yung napaka-optimistiko, positibo siya na talagang ano man ang mangyari, pupunan ng Diyos yun. Ganon din ang ating maging yung kalagayan ng kaisipan na yung para tayo sumigla, lapit sa Diyos, pupunan niya yung ating pangangailangan. Okay, salamat Brother Romy para sunod na na pulong natin. O, pwede ka na magsimula. Yan, salamat Brother Rowel, no? So, siguro hindi na rin naman English-Tagalog. Gano'n na rin na, tayo lang din naman siguro, no? Yun. So, magandang araw sa inyo lahat na kapatid. So, tatalakayin natin may kinalaman sa gaano kahalaga na i-celebrate itong memorial. Bakit napaka-importante na celebrate, no? So, kung babalikan natin yung pangyayari, bakit nangyari bakit ba importante na i-celebrate ano? Ano ba yung nangyari muna, no? Balikan natin yung ating unang mga magulang, sila Adan at Eva. Ano ba yung nangyari? Bakit ito ay napaka-importante? Sige, Mr. Roxanne, yung sunod na larawan. Ayun. Sang-ayon dito sa Genesis 2:9, kung babasahin natin, at dito sa Genesis 2:16-17, ano ba yung nangyari? Bakit sa ating mga unang magulang? So kung babasahin natin itong Genesis 2:9, sabi rito, ano yung binanggit dito? At
Pinatubo nga ng Panginoon Diyos sa lupa ang lahat ng mga punong kahoy na nakakalugod sa paningin at mabuting kanin. Gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, lahat nilagay ng Diyos yung maraming mga puno o halaman, pero meron siyang binanggit na iisa, no? Doon sa huli, no? Yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So, dito, kung itutuloy natin dito sa 16:17, sabi rin dito, at inuutos nga ng Panginoon Diyos sa lalaki at sinabi sa lahat ng punong kahoy ng halamanan ay makakain ka ng may kalayaan. Sabi dito sa 17, datapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag niyong kakainin. Sapagkat sa araw na ikaw'y kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So, ibig sabihin, malinaw na binigay sa nila yung mga bagay na pwede nilang gawin, ano? Pero yung isang puno talaga ng isang kahoy na yun, kapag kanilang kinain yun, ay binanggit dito ay magkakaroon ng kamatayan, no? Sila ay magkakaroon ng ang tawag nito penalty. Yun nga yung kamatayan, ano? So, ayun na nga, ano ba ang ginawa nila, no? Ni Adan, ni Eva at ni Adan. Sige, sunod natin yung isang larawan. Ayun, di ba? Dahil nga kinain nila, nagpatokso sila doon kay kay Tani, no? Na kinain nila yung bunga ng na binabanggit sa nila na huwag nilang kakainin. So, ano nangyari? Kung dito sa Genesis 3:23, kung babasahin natin, sabi rito, kaya't pinalayas siya ng Panginoon Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupain sa pinagpunan sa kanya. So, nakakalungkot, ano? Ito yung naging resulta doon sa mali nilang ginawa dahil hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. No, bagamat malinaw na binigyan sila ng instruction na huwag gagalawin yung puno ng pagkakilala ng mabuti at masama, no? So, ayun na nga. Ngayon, dahil nagkasala yung sila Adan at Eva, ano yung mga nagiging resulta ngayon? Sige. Ayan, no? Yan yung mga nangyayari ngayon. Sabi rito sa Genesis 3:18-19, sabi rito, at kay Adan, mali. At sisibol niyaon sa iyo ang mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim na parang sa pawis na iyong mukha at kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat yan sa kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uwi. So, ito ngayon yung mga epekto. Ito yung mga resulta na dinaranas ng mga tao ngayon. Kaguluhan, kagutuman. Yan yung mga dahil doon sa hindi pagsunod ng ating magulang na sila Dan at Eva na nagkasala nga. At ito yung epekto o resulta ng mga nangyayari sa ating ngayon. Sige, pakita niyo pa yung ibang picture at Roxanne. Ayan, di ba? Nagkakaroon ng hirap, kalungkutan, kamatayan sa mahal sa buhay. Yan yung mga epekto na resulta ng mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Dahil nga, pinapakita lang dito yung na hindi kayang pamahalaan ng tao talaga. O hindi maitatanggi na ito talaga yung nangyayari ngayon na napakahirap na dinadanas ng mga buhay ng tao.
Sige, sumunod pa. Si Roxanne. Ayan, di ba? Yung binanggit dyan sa unang Timoteo 6:9 at 10, sabi rito yung pag-ibig sa salapi, no? Yung pagiging great na, no? Yan yung mga negosyante, yung mga taong halos sambay na ang pera, no? So ito yung mga nangyayari ngayon na talagang hindi natin maitatanggi na talagang yan yung mga epekto na resulta ng hindi sumusunod sa salita ng Diyos, no? Sige, sumunod pa, si Roxanne. So, ngayon, dadako tayo ngayon dito sa pag-usapan natin tong Esther, no? Sangayon dito sa Acts 12:4, kung babasahin natin, sinong gustong bumasa nito, itong Acts 12:4? Saan mo siya? Saan sa cellphone? Ito. Hanapin mo. Ako na lang. Sige, si Brother Gab. Acts 12:4. Tagalog na lang. At nang siya'y mahuli na niya at ay kaniyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa apat na tiga-apat na kawal upang siya'y bantayan, ay naakalang siya'y ihaharap sa bayan pagkatapos ng Pasko. Ayun. So, ngayon, tignan natin bakit dito sa Acts 12:4 na to, isang beses lang binanggit itong salitang ito, yung salitang Esther, no? Pero sa original ayan ay binanggit doon sa New World Translation, sa King James version, no? Binanggit yung salitang Esther, na yun nga ay may mistakenly translated, no? Sabi yung maling translation. So ang salitang Esther o Passover, ginamit yung salitang Pascha sa Grego o sa Greek words, no? Na ibig sabihin Passover. So dahilan nga sa maling paggamit nito, ginamit nila yung salitang Esther, na inaamin naman ng original King James version na may mali sa paggamit nung na to, tong salita. Kasi ang ibig sabihin ng Pascha o Passover, yung paglagpas, di ba? So kung titignan sa pinakalumang salin nga ng King James ng mga Biblia, ayon sa mga commentator o scholar ng Bible, mali yung ginamit na word. Pero isang beses lang yung binanggit dito sa Acts 12:4, no? Na nagkaroon ng maling paggamit o pagsalin. Pero tignan natin bakit ginagamit pa rin nila itong salitang Esther. So sang-ayon nga sa McClintock Strong's Encyclopedia, lumalarawan ito sa Goddess of Saxon, no? Goddess of Saxon na sinasabing Estera. Sabi rito, in honor of wound sacrifice being offered annually. So about the Passover of time of year, the name began attached to the association of ideas of the Christian festival of resurrection, which happened the time of Passover. So ngayon ito
nagpe-present, sabi rito, so the represent on German word use Ostern. So ibig sabihin, yun nga, Esther refers to the same goddess of Estera or Ostera. So yan yung binanggit nung Strong Encyclopedia, McClintock Strong Encyclopedia tungkol dun sa ano. Bagamat kanilang patuloy na ginagamit pa rin ito. So sang-ayon naman dun sa grupo ng ano ng grupo ng mga pare, no? Sabi rito, meron silang dalawang dahilan. Sabi rito yung naging controversy no sa the Asiatic and the Western Roman churches, no. There is only concern of 2 points, sabi rito. Whether the week of the day of the month or which the death of Christ occurred should be commemorated, no. Ibig sabihin, yun yung kanilang paraan ng pag-celebrate. O yung pangalawa naman, whether the fasting to be terminated now. Sabi rito, third point of dispute aroused the time of 14th day of Nisan. Sabi naman ng mga karamihang mga pare sa kanilang simbahan, ang opinion nila, according dito sa calculation nila, mula sa mga Hudyo, in the time of destruction was the time of 14th Nisan. So, yun nga yung spring equinox, no, yung paraan ng pagsunod is the only consequence of that miscalculation. So nagkaroon sila ng maling kalkulasyon nung panahon ng mga Hudyo. Yung sabi rito, important Nisan na personally na kanilang sineselebrate before the equinox. So insisted the 14th Nisan, which for both parties of churches determine the time of Easter should always be after the equinox. So hindi magulo yung nila, yung paraan ng pag-celebrate, hindi meron silang before or after. So pero kung titignan natin yung sa panahon ng mga Hudyo, yung sa lunar year ng 14th of Nisan, ito ay dapat ay sumusunod sa full moon day, sabi rito. Na kung paano inadapt nga ng mga Kristiyano yung tungkol doon sa astronomical view na kanilang pag-celebrate nung kamatayan ng Panginoon Hesus. Na 1 month later, the Jewish Passover o mga Hudyong Sabi nga rito, as the Christian could no longer rely on the Jewish calendar. They have to make their own calculation of the time of Easter. So, hindi nila pa rin sinusunod yung tamang sinunod nila yung kanilang paraan kung paano dapat i-celebrate. No? So, yan yung paraan ng kanilang hanggang nasanay na sila. Dahilan nga nagbigay ng order sabi rito nagbigay ng order si Pope Gregory the 13th. Sabi rito, on the whole retain of Dionysian era, but determine more accurately the Easter of full moon. So it made a careful provision avoiding any future deviation of the calendar from the astronomical time. So by this minute, the calculation, however, the Christian Easter sometimes contrary to the decrees of the Nicene Council. So dahilan nga dito, ang ginawa nila kung paano yung
pamamaraan na dapat na gawin talaga, hindi din nasunod. Dahilan nga sa gusto nila, yung uniformity na kung paano sineselebrate nila ito. Diba kadalasan sinasabi nila yung Biyernes Santo, yung araw ng Biyernes. So yan yung yung ginagawa nilang kanilang pagsunod ng selebrasyon. Yung disregarding the Jewish reckoning of Full Moon Day. So dinisregard nila yun. So yun nga, nasunod yung kanilang pamamaraan na tapos yung pinaka-importante sa kanilang araw, yung Friday at yung Linggo, no? Yung Sunday, Easter. Friday is yung pagkamatay ni Jesus, yung sinasabi nilang Biyernes Santo, at yung Linggo. So ito, pinakita lang natin dito kung papaanong merong mali sa pamamaraan ng pagse-celebrate doon sa ano na yan. Dahil alam naman natin, tayo bilang isang Kristiyano, kung saan tayo nakabase ng pagse-celebrate nung kamatayan ng Panginoon Hesus. So, kaya ito, pinakita natin dito yung kahalagaan o importante kung paano may mali doon sa paraan ng pagsiselebrasyon ng mga sangka-Kristyanuhan at ng mga Kristiyano na nabanggit nga. So, ito yung naging standard ng celebration nila. Yung paraan ng pag-celebrate nila sa Easter. So, sunod natin yung ipakita natin naman yung ngayon, dadako naman tayo ngayon doon sa kung paanong napakahalaga sa buhay natin ito. Sabi nga dito, paano ito nag-reflect sa ating buhay. At sinabi, paano tayo naapektuhan nito, no? At paano natin ito pinapahalagaan. Sige, sunod. So, ayan, no. Nakikita natin, dito kung paanong ang Panginoon Hesus ay nahirapan dahil doon sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Napakaraming hirap na dinanas niya. Kung mababasa nga natin tong John 19 na yan, yung buhay nung paano siya trinato ng mga dito sa Juan 19:1 hanggang 27, kung paano siya trinato ng talagang nahirapan siya. Sobra-sobrang mga pahirap ang ginawa sa kanya. Sabi nga rin dito sa babasahin natin tong sa 2 Korinto 11:24 at 25. Ang pamamaraan ng unang panahon ng mga Hudyo kapag nagkasala ka, ikaw ay pinapalo ng latigo ng 40 times. Ngayon, tignan natin binanggit doon sa 2 Korinto 11:24 at 25. Kung kukwentahin natin ayan yung resulta ng nasa 200. Ngayon, kaya kung ordinaryong tao ka lang na ginagawa sa yun, sa palagay mo kaya mong dalhin ito, o kaya mong tiisin itong ganitong ginagawa sa iyo, no? Kaya makikita natin yung talagang hirap ng Panginoon Hesus. Grabe yung ginawa sa kanya talaga, no? Ayan, no? Yung pinapalo siya ng ilang beses. Halos ganyang bilang yung ginawa sa kanya. Tapos kung babasahin naman natin yung Mateo 27:30, makikita natin doon yung dinuraan siya. Talagang grabeng pang-aalipusta, anong ginawa sa kanya.
Bili mo duraan ka sa mukha, no? At alam mo ba kung sino pa yung dumura sa kanya? Yung ano, yung pare, no? Yung chief priest, no? Yung talagang grabing ano, yung dinanas ng Panginoon. Sige, pakita pa natin yung susunod. Ano, Sister Roxanne? Ayan, ano, tignan yung itsura ni Panginoon Yesus, no? Grabe, no? Naliligo siya sa dugo, no? Talagang parang hindi makatao yung ginagawa sa kanya. Talagang tinotorture siya. Talagang kung makikita mo siguro siya, kung ikaw nandiyan diyan, parang kung tagasunod ka ng Panginoon Hesus, talagang parang dinudurog yung puso mo, no? Talagang mararamdaman mo yung hirap niya, yung sakit, yung ginawa sa kanya. Talagang parang napakabigat, no? Hindi mo siguro kayang tignan siya kung ano yung ganyang pangyayari sa buhay niya. Talagang hirap na hirap siya, no? So, sige, tignan na natin yung iba, larawan. Ayan, no, tignan niyo siya, oh. Yan yung yan yung nag-collapse na siya, yung tinulungan siya ni Simon na buhatin yung ano, yung cross na sa dami ng mga hirap, hindi niya na halos na ano, nakayanan yung ano, na kaya nakikita natin yung sakripisyo talaga ng Panginoon Hesus, talagang napakabigat na ginawa niya para sa atin, ano, na ibinigay niya yung buhay niya talaga. Talagang nararamdaman ninyo, ayan, ano, ayan. Yun, oh, yung tinusok yung tagiliran ng ano niya. Tignan niyo yung itsura ng ano niya, oh. Ayan, oh. Talagang parang talagang torture, no? Talagang ano, yung yung ano na itong ginagawa sa kanya. Grabe talaga, talagang makikita natin yung sakit, hirap na dinanas ng Panginoon Hesus. Sobrang sakit na dinanas niya. Sige, tuloy natin yung isa pa, larawan. Ayan, ano. Napansin niyo yun dyan sa Marcos 15, 34. Basahin nga natin yun. Sino gustong bumasa sa inyo? Pwedeng may mag-volunteer dyan, basahin nyo. Marcos 15:34. Talagang grabe yung itsura ng Panginoon Jesus. Talagang sobrang hirap na ano niya talaga. Sister Roxanne, sige, basahin niyo, Sister Roxanne. Si Regine daw. 15:30 po. At ng oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na kung liliwanagin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayun. Piliin mo ang Panginoon Jesus, nakapagsalita siya ng ganun sa Diyos. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? No? So, bilang isang tao, si Jesus, normal lang na sabihin niya yun kasi sobrang hirap na yung nararamdaman niya, na alam naman natin na ang Panginoon Jesus hindi naman siya sumuway sa Diyos. Ginawa niya lahat ng ano. Pero dahil doon sa hirap na dinanas niya, sinabi niya yun. Ibig sabihin, normal lang na tao na nakakaramdam din siya ng hirap o sakit. No? So, yan yung mga dinanas ng Panginoon Hesus na mga hirap sa buhay niya. Na sobra-sobra na talagang isang tao na pinako sa krus, tinorture, kung anong ginawa sa kanya, tinusok ng ano. Sobrang hirap na sakripisyo sa atin
na ginawa ng Panginoon para tubusin tayo sa kasalanan natin, ano? So, bagamat hindi naman siya ang dapat mag-suffer, pero ayan nga, ano, nasabi niya yun. Sabi, my God, why have you forsaken me? So, yan yung naramdaman niya nung pagkakataon ng mga oras na bago siya malagutan ng hininga, no? No? Talagang sobrang sakit, sobrang hirap yung yung sabi nga yung ibang salita na ginamit diyan, ano yun nga yung sinabi niya sa salitang Hebreo, no? Talagang nahirapan siya. Ano ngayon, yung ano kayang mararamdaman natin ngayon sa buhay natin ito? Paano natin to dapat pahalagahan, ano? Ano ba yung dapat nating mga gawin, ano? Ano yung ngayon sabi dito, meron 3 paraan, ano, para gawin natin, no? Sabi, kung talagang ito'y ating pinapahalagahan, yung yung ginawang sakripisyo ng Panginoon Hesus para sa sangkatauhan, ano. Sabi nga, yung una, repent, no? Ask for God forgiveness. No? So yan, ano? Kung gusto nating kilalanin na siya ang ating Misaya o Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, no? Kung ating itong pinapahalagahan yung pag-alay niya, pagsakripisyo niya sa sangkatauhan. Pangalawa, balik natin ulit. Ayan, ano. Sige. Balik muna natin doon. Sige. So yung pagpapabautismo o pagtanggap sa yan, ano. Yan. Yan yung mga paraan na dapat natin gawin, ano. Yung pangatlo, ayun nga, yung ano tayo, no? Yung maglingkod tayo sa Diyos, no? Ayan, yan yun naman yung kaakibat na mga dapat nating gawin, ano, na magiging isang obligasyon din ng bilang isang Kristiyano. Pero bago natin gawin yun, ano, yung kanina, ano muna yung unang step? Pakita nga natin yan. Yung una, sige, Sister Roxanne, yung larawan doon. Yan, ano. Yan yung una natin gagawin, ano. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At magsisi tayo at ito ay gawin natin ng buong puso o buong taimtim, no? Na manalangin tayo sa Kanya para natin para tanggapin niya tayo, no? At na mangyayari sa tulong ng Kanyang Banal na Espiritu, yun na, ano, ayun ang magiging dapat nating gawin, mga paraan, yung 3 paraan na yan. Sige, yung ibang larawan pakita natin. Ayan. Ngayon nga, kapag kasabay nito, no, alam natin marami tayong dinanas, marami tayong hirap, sakit ngayon sa panahong ito. Ito naman yung plano sa atin ng Diyos na kung papaanong aalisin niya lahat yung mga hirap na yan. Ngayon, ang tanong sa inyo, gusto nyo bang manirahan sa ganitong kalagayan? Yes. O, di ba? Siguro lahat naman, ano, wala namang sigurong hindi gugustuhin yung ganyan. Kita nyo,
isang masayang pamilya, saganang pagkain, ano, magandang lugar, tahimik. Kita nyo, nakikipaglaro sila doon sa mga hayop. Oh, yun, oh. Diba? Yan yung ano. At kung babasahin nga natin, alam natin na familiar kayo sa lahat na ito, yung John 3:16, ano? Sige, basahin nga natin yung John 3:16. So God who loves the world, gave his only begotten Son, Ayun. that whoever believes in me, not shall perish, but have an everlasting life. Ayun, ano? So, dahil nga sa pagmamahal sa atin ng Diyos, dahil nga sa ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ano? Ang Panginoon Jesus nga, ano? Sabi, ano? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi nga dito, that whatsoever believe in should not perish but have everlasting life. So dahil nga dun sa pagmamahal sa atin ng Diyos, na ibinigay niya sa atin yung kanyang kaisa-isang anak, ano? Kaya yung lahat ng dinanas ng Panginoon Jesus na yun, lahat ng hirap, lahat ng pag-aalipusta sa kanya, lahat ng hindi magandang salita. Kung babanggitin, minumura pa nga siya. Minumura pa siya nung pare doon, mga pare. Minumura siya. Pati yung mga tao, kahit nakita na lahat ng mga patotoo ng Panginoon Jesus, yan yun, pinagkaisahan pa rin siya, ano? Sabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Yun ang gustong mangyari ng mata. Dahil daw nagkiklaim lang daw siya na isang anak ng Diyos. So, ito, bakit natin tinatalakay ito, no? Ito pinapakita lamang dito na kung papaano natin dapat pahalagahan itong celebration na ito, na talagang dapat nating bigyan ng halaga o bigyan natin ng araw ang celebration na ito. Sabi nga dito sa Luke 22:19, keep doing this in remembrance of me. So, sa parte ng buhay ng Kristiyano, ito yung pinakamahalagang selebrasyon na dapat nating sinasagawa taon-taon. Yung pagpapahalaga natin sa kamatayan ng Panginoon Jesus. Dahil sa dami, sa hirap ng mga sakit o dinanas na ating Panginoon Jesus, dapat ito maramdaman natin ano ba yung nasa puso, isipan natin na dapat nating gawin, ano? So, yun lang mga kapatid, at dito natin tatapusin, no? Pinaikita lang natin dito yung pinaka-importanting o pinakamahalagang gawin na pagse-celebrate ng memorial ng Panginoon Jesus. So maraming salamat sa inyo at dito ko natatapusin. Balik sa back to you, Brother Roel. Okay, salamat, Brother Romy. Wala nang Q&A, ganun, Brad. Ano po? Wala nang Q&A, sabi, okay na to. Apo, yun na po. Okay, sige, salamat. Tama yun, niya lang, karagdagan ko lang komento kasi yung nasa 12:4, tama, yung ginagamit ng iba para sabihin na yung Pasko ay yung Easter. Pero tandaan natin na yung tekstong yun ay pangyayari na hindi na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano yung Passover o Pasko ng panahon yun kasi panahon na yan ng mga gawa ng apostol, di ba?
Yan. At yun ay tama yan. Isang maling pagsasalin ito na ginawa kasi talaga namang aminin natin, meron talagang Biblia na may bias, no? Para iayon yung isang paniniwala nila, kaya merong pagbabago para yun nga, nagkakaroon ng bias para sa particular na paniniwala. Kung tutusin naman, lahat ng Biblia may bias nga lang, merong bias na talagang para nakakalito at nakakapangilito. At ito nga yun, ginawang Easter yung nasa, ano ba yun? Sa Gawa, 12:4. Ano? Oo, tama kayo doon, Brother Will. Ano? Yung Yun bias kasi talaga. marami talagang minsan ay umaayon lang doon sa kanilang katuruan, ano? Tama yun. Yun nga, lalo na yung King James Version, sabi ng isang, kay Benjamin Wilson, yung King James Version ay libo-libo ang mga error na makikita sa isang sasaling ito. Nasa 20,000 error ang sabi doon na kaya isa to sa mga error kaya yun nga napakainam na gagamit talaga ng isang mas na iba't ibang salin para makita natin yung mas makatwirang ah, salita na dapat nating tanggapin. At kung tuturin nga natin kasaysayan, yung Easter ay yun nga nung nagkaroon ng Christian Rome, di ba? Na kung saan mayroong mga iglesia o church na hinahaluan nila ng paniniwalang pagano, yung Kristyanismo. Tapos lalo yan tumibay nung si Constantino ang mamahala para pagkaisahin yung nagkakawatak-watak na imperyo niya. Siya ang umakto bilang opisyal doon sa konsehong yun para pagkaisahin yung nababahaging mga imperyo niya. No? At nung mangyari yun kasama na yung paniniwala na Easter na isang makapaganong paniniwala na hindi naman talaga galing sa Biblia. Kung tutusin lihis sa Kristyanong kaukulian. Tama yung Brother Will kasi yun nga, nabanggit nyo na nga. 'Di ba, yung si Great Constantine, 'di ba, yung binanggit nyo kanina. Kasi nga, 'di ba, sila yung makapangyarihan nung unang panahon, 'di ba? So para hindi mahati yung nasasakupan nila, yung katuruan nila tsaka yung Kristiyano, katuruan, pinag-combine nila no para lang wag mahati yung yung community nila no, yung pinaka ano nila. So yun yung paraan na ano kaya merong mali no. Merong pinagsama nila kasi yung Ang katuruan mali. pinoteksyonan niya yung political na kapangyarihan niya no. Imbis na yung spiritual na katotohanan na dapat mangibabaw sa mga Kristyanismo, hindi yun ang nangibabaw kaya diyan kasama yung Easter na pumasok ano. Kaya isang mahalagang kaalaman na ipalitan mo si Brother Romy kaya kailangan tayo lahat dito. Sige, hindi tayo nasa oras na Salamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi. Tayo ay dadako na sa huling awit natin at tapos Brother Romy, ikaw sa panghuling panalangin. Number 284, The Easy Yoke.
Okay, nanalangin tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na soberanong sansunukog, malapit po kami sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na binigyan niyo na naman kami ng isang panibagong paalala sa aming pag-aaral na may maikapit naman ito sa aming pamumuhay at ito ang magbigay sa amin ng tibay ng loob at upang patuloy na lumakad sa inyo patungo sa inyong kaharian. Patuloy po kami na nanalangin sa inyo, Ama, na kasama ang aming mga kapatiran, kasama ang mga mahal namin sa buhay, na may tulungan nyo na maging maayos din ang kanilang mga kalagayan at maging ligtas sila at ilayo sa mga anumang sakuna at mga problema na patuloy na kanilang dinaranas sa mga araw na ito, lalo-lalo ito sa mga kapatiran na hindi namin nakasama sa pag-aaral ng ganito. Tulungan niyo po sila na magbalik loob sa inyo upang maging bahagi din ng mga ganitong pag-aaral. Marami pong salamat din, Ama, sa patuloy na pagpapala na tinatamasa namin, yung proteksyon at mga gabay na patuloy na binibigay sa amin sa araw-araw ng inyong Banal Espiritu. Naway tulungan niyo po lagi kami ng gabayan ng inyong Banal Espiritu at inyong salita na upang patuloy itong kumapit at lumakad kami ng tuloy-tuloy bilang isang Kristiyano. Kaya po, Ama, patuloy kami humingi ng proteksyon at gabay sa buong araw na ito at patuloy din kaming humingi ng mga kapatawaran sa aming pagkakamali sa araw-araw. Kami ay nagkakamali minsan sa aming mga desisyon at naway tulungan niyo po na linisin ang aming puso at isipan at patuloy kaming lumakad sa inyo. Kaya po, Ama, ang panalangin namin to ay inyong dinggin, aming nilalapit ito sa inyong maluwating puno sa langit. Sa pangalan ng dakilang anak ni Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat po, Brother Well. Salamat po sa inyo lahat. Salamat din sa inyo.